sa totoo lang, kung wala si Marlica, hindi talaga mai-expose yung ibang issue dito sa bansa. Not true, not true. You're not just watching and reading enough materials for those topics. The floor is yours, Kenneth. Hello, madam. May tanong lang po ako. Bakit pa natin pagkakatiwalaan ang Marcos ulit na si Amy Marcos, di ba, nabudol tayo noong 2022? Uulit pa ba tayo? Isipin nyo, nangyari noong 2022, nabudol tayo dahil sa unit team niya, di ba? And I have another question, ma'am. Sige, wait muna dun sa another question. Let's answer your first question. Pagkakatiwala pa ba natin ang Marcos nabudol tayo noong 2022? Ang pinagkakatiwalaan ko ay si Inday Sara at si PRRD. Si Inday Sara at si PRRD ay tiwala pa rin kay Amy. I do not know what extent yung tiwalang binibigay ni PRRD at saka ni Inday kay Amy Marcos, but they trust her. Ilang beses na yan sinabi ni Inday, ilang beses, sinabi pa yan ni Inday nung nandun sila sa Hague, na pati si PRRD nagsabi na rin na sa magkaibigan talaga kayo, no? Ganyan-ganyan. Ganito kasi yan, Kenneth, okay? Ito yung sinasabi ko na dapat nagdidesisyon ka based on political value at hindi dun sa telenovelang istorya ng politika. Of course, hindi ako bulag dun sa fact na kapatid ni Inday si Bongbong Marcos. Of course, magkapatid pa rin sila. But at the same time, I see political reality. Hindi ako magbabase dun sa drama ng mga tao na hindi kapatid niya yan, ganyan-ganyan. I would always look at it based on political value. Does Amy Marcos has a political value or not? The answer is yes. Why? Because she is the sharpest senator in the Duterte bloc nung wala pa si Senator Marcoleta. Siya lang talaga yung kayang mag-hold ng hearing na very intense, magbigay ng mga tanong, mag-conduct ng mga hearing in the most intelligent manner possible. Actually, yung tanong ninyo na, ikaw, Kenneth, do you trust the Dutertes? Opo, matagal na po akong Duterte supporter. Okay, you trust the Dutertes. So, why can you not trust their decision to trust Amy? I trusted the decision of Vice President na pagkatiwalaan si Amy Marcos. Tapos ang usapan. Pero ang nasa isipan ko, bakit pagkakatiwalaan pa natin si Amy Marcos? Ilagay mo lang sa isip mo yan. Wala namang problema dun. Anong gusto mong mangyari? We cannot go against with what VP Inday na decision ni VP Inday. We are only waiting for VP Inday's decision. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na awayin natin si Amy Marcos tapos si VP Inday ay friend sila ni Amy Marcos, di ba? Alam nga mang bastos-bastusin namin si Amy Marcos sa harap ni VP Inday. Hindi naman kami, like for example, sabihin mo sa akin, may tiwala ba ako sa Marcos? Siyempre, sabihin ko sa'yo, wala. But kasi you have to compartmentalize, Kenneth, sa mga bagay-bagay. Hindi pwedeng sabihin mo na, wala akong tiwala kay Amy Marcos, so kailangan talaga maging all out ako, patayin ko na lang si Amy Marcos. Or, bastusin ko si Amy Marcos sa harap ni VP Inday. Hindi naman kasi pwedeng ganun. Naiintindihan ko po kayo. Kasi disrespect na yun sa Vice President. Exactly, oo. Magbuo ko na siguro tayo sa second question kasi nasagot naman na yung first question. Ito yung tanong ko. Ito rin yung pumapasok sa isipan namin na naiisip namin bakit natin pagkakatiwala si Kaufman na kausapin si Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos ang mismong nagpakidnap kay Pangulong former President Duterte. Di ba ayaw ni Tatay Digong na kakausapin ang nag-traitor sa kanya? Saan nanggaling yung assumption mo na ayaw ni Tatay Digong nakausapin ang nag-traitor sa kanya? Hindi, idea ko lang. Idea mo lang yon. So, idea mo lang idea yan. Namin. Para maayos yung usapan natin, are you representing a group? Or it is just your opinion? So, ganitong gagawin natin para maayos ang usapan natin. You just represent yourself. Ano yung paniniwala mo? Ano yung naiisip mo? Huwag kang magkakabit nung iba, lalo na kung kunwari, di ka naman nila binigyan ng authority na, yes, ganyan ang stand naming lahat. Ganyan. Kasi magkakagulo tayo dito. Tapos pag reply ako na hindi naman pala yun ng stand ng mga bantag supporters, sinabi mo lang pala, aawayin ako ng mga bantag supporters, and then generalize mo kami. So we want to avoid that. So ngayon, you just have to speak about what you think. Okay? In the same manner that we are speaking about what we think on certain issue. I mean, bakit kakausapin pa ni Kaufman si Bongbong Marcos? Di ba? Siya yung nagpakidnap mismo kay PRD. Parang kinausap mo din ang nag-traitor sa'yo. Parang ganun eh. What is exactly the issue? If you're going to talk to the person who is responsible
responsible. What is wrong with that? Kasi ganito yan. Yung sinasabi mo kasi, Kenneth, okay, that's the reason why you are not the lawyer of PRRD. Kasi kung susundin ka ng legal team ni PRRD, definitely magtitiis na lang si PRRD doon forever. Okay, have you heard the term negotiation? So ngayon, pagka kunwari may gumawa ng masama sa akin, okay, ganito yan eh. Kung kunwari meron akong kapitbahay, yung kapitbahay ko araw-araw ginagago ako, nagtatapon ng tae dun sa lawn ko, pinagtatapon ng tae dun sa sasakyan ko, ganyan-ganyan. Ngayon, galit na galit na yung nanay ko, ano ba naman yan, kapitbahay, ganyan-ganyan. So ngayon, ako, anong gagawin ko? Alam ko ang may kasalanan nito yung kapitbahay namin. So ngayon, pag ako ba nakipag-usap dun sa kapitbahay namin at sabihin, oy, tama na yan, wag mo nang gawin yan, ganyan-ganyan. Sasabihin ba nung nanay ko, hey, traitor ka, bakit mo kinausap yung kapitbahay natin? Nakita mo yung similarity ng argument mo dun sa kinwento ko? You are basically stopping me, nakausapin ko yung kapitbahay ko na nagtatapon ng tae doon sa garahe namin. So why are you depriving us of that option, Kenneth? Because you have to talk to the person who is really responsible to all of this. Why are you depriving that person that option? Kenneth, you have to think na you have to remove all prejudices when you have to do negotiation. I know you're coming from a prejudice standpoint kasi prejudice ka na sa mga Marcos kasi sabi mo na kanina ba't ba magtitiwala sa mga Marcos? That's prejudice already. Prejudice has nothing to do if you are actually looking for an option para mapauwi si PRRD or Isipin nyo din, matagal nang nakakulong si Tatay Digong, di ba? Tapos kakausapin pa ni Attorney Kaufman si Bongbong Marcos. Diba? Ano ngayon? Parang yung nag-traitor sa'yo, makikipagkaibigan ka. Parang ganun yung labas nun eh. Yung nagtatapon ng tae sa sa garahe namin, every time natulog kami buong pamilya, pupuntahan ko at kakausapin ko, what's wrong with that? Ano yung hindi nagkiklik? Parang malabo lang kasi eh. Hindi malabo. Siguro ikaw, ang personality mo, ayaw mong i-confront ang iyong accuser. In fact, ang ginagawa doon ni Kaufman, gusto niyang i-confront ang accuser ni PRRD. Kasi I don't think you've heard before that it is part of Attorney Kaufman's legal theory that the real prosecutor in PRRD's case in ICC is not really the prosecution team in the ICC. It is Pero really Bongbong Marcos. Papayag ba si Bongbong Marcos? Hindi natin alam. But you have no right to deprive them of that option. Nagets mo ba? For example, pag nagpunta ako sa kapitbahay ko, alam ko ba kung papayag siya pag nakiusap ako na, huwag mo naman nang magbato ng tae dyan. Papayag ba yung kapitbahay ko? Alam mo bang papayag siya? Natitigil siya? Hindi ko rin alam. But you cannot deprive me of that option of confronting these people na gumagawa nung hindi maganda sa amin. Nagigets mo ba, Kenneth? Okay. Ano yung malabo? Kasi ako gusto ko maintindihan yung malabo eh. Saan malabo? Siguro malabo kasi hindi ka sanay. Kaya hindi ka abogado. And what made you think wala siyang ibang plan A, plan B, plan C, plan D? What made you think na wala siyang ganun? This is the time where you have to doubt yourself. That people are not going to make a decision based on what you think alone. Sa'yo, ikaw, uncomfortable ka na i-confront yung accuser mo. Kaya nalikha po ang mga abogado kasi sila talaga yung mag-confront ng mga accusers natin. 'Di ba? Kaya nalikha yung profession na yan because they are the ones who are going to look at the possible options. Ngayon, yung mga ganito, sa totoo lang, Kenneth, yung iniisip mo is very improper. Bakit improper? Kasi unang-una, you speak as if you know the entire legal theory of Attorney Kaufman. So in short, ito, sa mga brutal na bardagulan, ang tawag doon, nagmamaru ka. Kasi hindi mo naman alam yung legal theory ni Attorney Kaufman eh. Ganito kasi yung tanong na I think the question would be more appropriate kung ganito yung tanong. Hindi ko maintindihan yung strategy ni Attorney Kaufman. Okay po. Yeah, that's the better question. Pero yung parang ang labo kasi nung discarding eh, ganyan eh. Why? Why are you saying na malabo? Magka-level ba kayo ng available resources ni Attorney Kaufman between you and Attorney Kaufman who has access to PRRD, to Inday Sara, to all the legal documents, to the evidence, and everything in that case, he has access. Para sabihin mo na nalalabuan kasi ako bakit nakita mo ba lahat ng nakita ni Attorney Kaufman? You're not on the same level. Nalabuan lang kasi ako sa mga tanong ng ibang tao. Lalo na si Madam
Maharlika eh. Kasi May nga, question ganun din din siya. Ganun nga, kasi nga, yun ang problema kay Maharlika. Akala ni Maharlika, magka-level sila ni attorney, isa lang naman siyang chismosa. Kaya nga tayo, dito sa live na ito, tayo ay dapat responsableng chismosa. Dapat we ask the right question. Hindi natin naiintindihan ng diskarte ni Attorney Kaufman. Di magtanong tayo, Sir, bakit po ganyan yung diskarte ninyo? Ano sa tingin ninyo yung value? Gano'n kayo ka-sure na kung kunwari kakausapin nyo si sigurado kayo, ganyan-ganyan. Pwede tayong magtanong, pero hindi natin sila pwedeng pangunahan. Especially if PRRD and Inday Sara are still very confident at this point sa mga trabaho ni Kaufman. Diba? Kasi sinasabi ninyo, sinusuportahan nyo si Inday Sara at saka si PRRD. Hindi dapat, suportahan nyo yung mga taong pinili nila. Saka yung mga decision din nila, dapat suportahan natin kasi for now, naiintindihan ko naman po yung decision ni Inday Sara Duterte na politika. Kailangan talaga si Amy Marcos. Ayun, you can still hate Amy Marcos. Wala rin akong pakialam dyan. Hindi ko naman sinabing ma-inlove na sa kanya. Matagal na kasi akong anti-Marcos eh. Yeah, walang problema. Ayaw ko kay Amy. You still stay that way. No, it's okay. Nobody's telling you to change your mind, 'di ba? But as long as you see the political value of of Senator Amy, because yun yung nakikita ng mga Duterte sa ngayon eh. In fact, I was able to have an opportunity with Mayor Baste, and that became part of our conversation. Ganun din yung sinabi niya, may political value siya eh. Ang gagawin natin, ako ayoko sa kanya, pero may political value siya eh. He understood also. Basta is also very vocal na hindi niya bet si Amy. Pero kahit siya, nire-recognize niya na may political value si Amy Marcos. Tsaka kung naniniwala ka kay Maharlika, si Maharlika mismo, nakita ko siya Kenneth napuba sa may tent, siya mismo, chami-chami siya kay Amy Marcos. Sa totoo lang, kung wala si Maharlika, hindi talaga ma-expose yung ibang issue dito sa bansa. Not true. You just have to watch the proper live. Actually, ang edge ni Maharlika is that she is a very good storyteller. Yung Marites sensibilities ng mga tao, napipick ni Maharlika. She picked the Marites sensibilities of the audience. So kaya pinapanood siya. Pero yung sinasabi mo na kundi dahil kay Maharlika, expose, ganyan-ganyan. Na-expose na po yung mga ganun. If you're going to read, meron yung isang business page na, ang daming mga pasabog nun, as in mga malalaking pasabog talaga. Money talks or something like that. I forgot eh. Pero marami rin malalaking mga pasabog yun. Bobby Tiglao has a lot of pasabog. 'Di ba? Yun nga lang kasi, si Bobby Tiglao, medyo formal siya, tapos English yung sinusulat niya. But he's actually talking about the same shit. So ngayon yung sinasabi mo na si Maharlika lang kasi nagpapasabog is not true. You're not just watching and reading enough materials for those topics. Tapos hindi naman siya maa-awardan ng best leadership sa California kung hindi magaling, di ba? Kenneth, do you like Maria Reza? Kilala ko yun. Yung nasa Rappler. Si Maria Reza, may Nobel Prize Award siya. Opo. So you can't use that argument na dahil si Maharlika ay may award, ibig sabihin, credible siya. You can't bring that up. Kasi pwede din naman gawin yung awards. Sorry ha. Pero, I mean, kung ganito lang leadership lang ang pag-uusapan. O, ano yung nilid ni Maharlika? Nilid niya yung mga chismosa? Napanood ko lang yung program na Oh, so you do not know what it is for. You do not know what she did in the community. Pero narinig ko na best leadership. Oo nga, pero for what nga? Kung kunwari ako, narinig ko ano yung award ni Ate MJ at saka ni that is also leadership award coming from the Vice President. And I know exactly the reason why they were awarded. Because they started a civic work that is very, very important sa causes ng Office of the Vice President. I know exactly why they got awarded. Ngayon, ito sinasabi mo na awardan si Maharlika. You do not even know what the award is for the community. So what did she do in the community? Napanood ko lang po. Exactly. So ngayon, yung basihan mo ng pagkabilib mo kay Maharlika is all about an award that nobody knows about. Pag mga award, no? It's something that you can make up. There are awards that are made up. Totoo. Sa social media, no? Marami bumibili-bili ng award dyan eh, di ba? Yung mga, remember in China, bongga din ang content creation game sa China eh. There is one content creator, what she did, she went to the UN, bought parang ang UN pala, meron pala siyang package
for a certain fee, you can actually speak in their hall, read your speech, and make it look like as if you are addressing the United Nations. But all you need to do is to just pay for it. And then, ito naging, ang tawag na ngayon sa kanila, UN influencer. So, nung merong isang wow, UN influencer yung Chinese, ganyan, ineme. Ang daming nabilib sa kanya kasi parang, nagpunta siya sa UN, he spoke before the United Nations, kineme, ganyan. And then later on, na-reveal nga na meron palang package yung UN for that, na you can actually buy it. Siguro dapat, pag mabibilib ka sa isang tao, kailangan mo munang suriin. Pag sinabi mo may award siya, para saan yung award? Hindi po pwedeng bilib lang tayo dahil napanood natin yung awarding ceremony. Gets ko na. That's Okay. good na na-enlighten ka, Kenneth. Opo. Oo. At least alam ko na yung... Sige, sa susunod ulit po. Bye. Okay. Thank you, Kenneth. Ayan. At saka, Anton, anong tawag dito, Kenneth, no, kung nakikinig ka pa, si Maharlika, ang daming solicitations niyan. Ginagamit ang Maisug, ginagamit si VP Sara, ginagamit ang mga oppressed vloggers like us, ginamit ang KOJC Siege, ginamit si Doc Yumol, ginamit si Colonel Grijaldo, ginamit si Sara Balabagan, yung kapatid ni Sara Balabagan, at marami pa siyang mga solicitation drive na ginawa. None of those solicitation drive, she made a report, she liquidated, or provided any receipts of what she had done for those donation drives. I mean, parang sa akin na parang, leadership award talaga ba? Mag-liquidate muna siya ng mga pinagsusulisit niya. 'Di ba? Scammer siya eh.